Magandang araw! Welcome dito sa Ann TV. Tara samahan nyo kami at ipapakita nga namin sa inyo itong napakagandang lugar na ito kung saan nga namin ipinagdiriwang ang kaarawan ni Papa. At syempre guys, eto na nga yung pinakahihintay natin, ang makumpleto nga kaming 17 magkakapatid. Kaya naman tara, samahan nyo nga kami sa mga simpleng kaganapan namin. Dito nga lang yan sa ABC Farm. Dito pa nga lang sa entrance ay bubungad na nga sa inyo itong mga green na mga dahon. Uy, aminin nyo, isa rin ito sa mga gustong nyong natatanaw, ang green na mga dahon. Kumbaga napapagaan nga din nila yung nararamdaman natin. Pagpasok mo nga dito sa loob, eto nga din yung bubungad sa'yo, makikita mo nga itong green na mga dahon. Pag nakita mo nga yan sa personal ay masasabi mo nga rin talaga namang napakalamig sa mata. At eto naman nga yung daan papunta sa mga cottage nila. Syempre nauna na nga rin dito yung ilan sa pamilya ko para naman maasikaso nga yung mga dapat unahin para sa gaganapin nga na kaarawan ng Papa. Guys, alam nyo ba na sobrang simple nga lang ng lugar na ito, pero pag narating nyo nga ay talaga namang masisiyahan kayo. Ito nga pala yung mga cottage nila, ang pagkakatanda ko nga 300 yata yun, tapos kung 20 nga kayo ay kasya na kayo dyan. Sa palagay nyo ba mura na din yun? At eto naman nga yung CR nila, malapit nga lang din sa mga cottage. Eto nga yung kagandahan, hindi mo na nga kailangan lumayo kung napapa-CR ka nga. Diba ang simple-simple nga lang ng lugar na to at talaga namang napakalinis nga ng paligid. At kung ninanais mo nga ay tahimik na lugar, siguro nga dapat mo na nga rin itong puntahan. Dito nga sinusundan ko tong daan na ito, saan nga ito papunta, siguro nga daan ito papunta sa palaisdaan na yun. Nakakatuwa lang din talaga sa lugar na to na kahit saan ka nga tumingin ay halos puro green na nga lang din yung makikita mo. At dito nga may table nga rin dito na pwede nyo nga rin kainan. Ito namang nasa gitna na to na may bubong, dito nga natin gaganapin yung boodle fight natin mamaya. At kung tatanungin nyo nga kung magkano nga yung binayad namin dyan, halos 70 nga kami na tao pero 1,000 nga lang yung siningil sa amin. At eto nga yung iba pa nilang cottage. Nakakatuwa nga yung mga cottage nila dito dahil ang lalaki nga. Sa tingin ko makakatipid nga kayo dahil 300 pesos nga lang. Lalo na kung marami nga kayo, kasyang-kasya nga dyan kahit 20 na tao. Nakakatuwa nga lang din yan sila ate na caretaker nga nito dahil maaasikaso nga din sila. Tignan nyo naman itong part na to, nakakaagaw nga din ng pansin dahil napakalinis nga ng paligid. Alam nyo ba guys na habang nililibot ko nga itong resort na to, naiisip ko nga yung pangharap ko nga din na sariling lupa. Tapos ganito nga yung gagawin natin. Lalo nga at malaki yung pamilya ko, pwede nga ito sa amin. Yung tipong hindi na nga namin kailangan magbayad pa ng entrance. Marami rin kasi talaga kami. Imagine mo, 17 kaming magkakapatid at meron na nga akong 39 na pamangkin sa mga kapatid ko. Meron na nga rin akong 9 na apo sa mga pamangkin ko. Kaya kung magsasama-sama nga kami sa ganitong lugar at kung babayaran nga namin ang entrance fee ng bawat isa ay talaga namang napakalaking halaga na nga nun. Ito nga meron nga din sila ditong swimming pool na para nga sa mga bata at ito nga may cottage pa nga dyan malapit sa swimming pool. Nakakatuwa nga lang din itong mga pamangkin ko, sobra nga silang nag-e-enjoy dito sa paglangoy. Diba guys, ang ganda-ganda nga ng view dito. Ito nga yung isa sa mga gustong-gusto kong nakikita. Guys, makikita nyo nga yung swimming pool na yun na green nga ang kulay ng tubig, yun nga yung para sa matatanda. Ito naman nga yung para sa mga bata. Tignan nyo naman ang lawak-lawak nga din, kaya kahit gaano nga karami yung mga pamangkin ko ay talaga namang mag-e-enjoy nga sila dyan mamaya. Dito nga samahan nyo ako at ipapakita ko nga sa inyo itong napakagandang swimming pool nga na ito para sa matatanda. Uy, aminin nyo, kulay pa nga lang ng tubig ay excited na rin kayong maligo. Ito nga rin yung kagandahan sa resort na to, napakalawak nga ng swimming pool nila, kaya kung marami nga kayo ay talaga namang mag-e-enjoy nga kayo sa paglangoy. Tignan nyo naman yung paligid, ang sarap at ang lamig niyang pagmasdan. Sigurado akong magugustuhan nyo nga rin ito pag napuntahan nyo ito. Bawat isa nga dito ay abala sa pagdekorasyon. Dumating na nga rin tong iba kong pamangkin at daladala pa nga nila yung mga gamit galing nga sa bukid. Nakakatuwa nga lang din itong mga pamangkin ko dahil maaasahan na nga rin sila. Sana nga lang ay lumaki rin silang matulungin sa magulang. Maya-maya nga dumating na rin itong isa ko pang ate habang abala nga itong mga kapatid ko sa pagdekorasyon. Tignan nyo naman tong isa kong ate na to, hirap na nga rin dito sa pagpapalobo nga nitong lobo. Maya-maya nga dumating na rin itong iba ko pang pamangkin at isa ko pang ang ate. O diba, ang dami kong ang ate. Dumating na nga rin itong isa ko pang pamangkin at dala niya nga itong gasol na magagamit nga natin sa pagluluto. Bali ako na nga lang din pala ang nag-assemble nito. Total marunong naman ako. Naalala ko nga dati mag-isa ko lang sa boarding house at lahat nga ng dapat i-assemble ay ako na nga lang din ang gumagawa. Kaya wag na nga kayong magtaka guys kung bakit nga marunong ako sa mga bagay-bagay na yun. Pasensya na nga pala kayo guys kung halos eto
ito nga lang din yung makikita nyo na ginawa ko sa vlog namin na to. Alam nyo naman wala nga tayong ibang tagahawak ng camera at ang gusto ko nga ay mapanood nyo nga ng maayos kung ano man nga yung magiging kaganapan namin dito sa lugar na to. Baka kasi may magtanong nga na naman kung nasaan nga raw ako sa video namin. Syempre guys, ako nga yung nasa likod ng camera dahil wala nga tayong ibang maaasahan sa pagkuha nga ng video. At pag off cam naman ay tumutulong nga rin ako sa pag-asikaso. Maya-maya nga dumating na rin tong dalawa kong kapatid na lalaki at ayan nga yung dala nila yung mga papayang hinog nga. Yung papaya nga na yan ay isa rin yan sa magpapakulay sa hapagkainan natin mamaya. Nung mga oras nga na to ay halos makukumpleto na rin kaming magkakapatid. At habang parami nga kami ng parami ay mas gumagaan nga yung mga gawain. Sabi ko naman sa inyo yun nga yung kagandahan pag marami kayo mas napapadali nga yung gawain dahil marami nga kayo nagtutulong-tulong. Ewan ko ba kung ano nga pinag-uusapan nila dito, bakit ang saya-saya nga ng ate ko na to dito. Guys, alam nyo ba sa part nga na to ay natatawa nga ako sa kanila. Paano ba naman kasi may paganyan pa nga sila hindi naman nagiinom si Papa? Tinanong ko nga sila kung bakit nga sila bumili ng ganyan dahil nga raw na pag-usapan naming magkakapatid na bawal nga ang inom sa kaarawan ni Papa. At kung mamimiss nga daw nila ang alak, tignan nga lang daw nila yan. Tignan nyo naman tong mag-asawa na to, diba ang sweet nga sila nga yung nagtutulungan dito para mapaganda nga nila yung background natin dito. At eto naman nga yung isa kong ate at asawa niya nga sila na nga rin yung nagtulungan para nga malagyan ng hangin lahat ng balloons. Habang ito namang isa ko pang ate dito, siya nga ang nakatoka dito sa pagtaling nga ng mga balloons at paglagay nga ng tangkay. Ito naman nga yung bunso naming kapatid, siya na nga rin ang nag-asikaso ng lamesa at mga upuan. Dahil dito na nga rin tayo maghihiwa ng mga rekado at ihahanda na nga rin natin yung mga gagamitin sa pagluto. Eto nga ate ko na to, siya nga ang nakatoka sa mga rekado na gagamitin natin. Habang ito namang isa ko pang ate, siya nga ang nakatoka dito sa tilapia na ipiprito nga natin. Maya-maya nga dumating na rin itong isa pa naming kapatid na lalaki. Syempre napag-usapan nga namin na bawat isa ay pwede ngang magdala para mas marami nga yung pagkain namin. Kaya ayan, may dala nga rin siya. Dumating na nga rin pala itong asawa ng ate ko, may dala nga rin siya. Ewan ko kung ano nga yung dala niya na yan. Yung paglalagyan pala natin ng mga naluto na nga na pagkain. Sumunod naman nga na dumating, ito pa ang isa kong ate at kasama niya na nga rin din itong pamilya niya. O diba ang saya-saya nga nila, makikita nyo nga sa mga ngiti nila ang pagka-excite. Hay nako, hindi pa rin natapos tong mag-asawa na to sa pagde-decorate. Paano ba naman kasi nung mga oras na yan ay ang hangin-hangin nga. Habang abala na nga yung iba kong kapatid sa pagluluto at sa pagde-decorate ay may nag-e-enjoy na nga rin pala dito sa swimming pool. Hay nako, nagtulakan pa nga itong dalawa na to. Guys, alam nyo ba na ang sarap-sarap makita na nag-e-enjoy nga yung pamilya mo sa ganito kagandang lugar? Sana nga hindi lang ito yung unang beses na maiparanas nga natin sa kanila ito. Tignan nyo naman yung mga pamangkin ko dito, sobrang nag-e-enjoy nga sila, nakakatuwa nga silang panoorin. Alam nyo guys, sobrang nakakataba nga ng puso na nakikita ko nga nararanasan ito ng mga pamangkin ko. Naalala ko nga nung bata pa ako, nung ganyan nga ako kabata, hindi ko nga ito nararanasan. Kaya naman tuwang-tuwa nga ako na makita nga silang nag-e-enjoy. Guys, ang sarap-sarap talaga sa pakiramdam na nakikita mo nga nararanasan ng pamilya mo yung hindi mo nga nararanasan noon. Kumbaga, makita mo lang silang masaya ay masaya ka na rin. Tignan nyo naman itong apo ko dito, mukhang inggit na inggit nga siya sa mga tito at tita niya nga na nagsiswimming. Hay nako, makikita nyo nga dito ang pagkarami-rami kong ang pamangkin at hindi pa nga yan kompleto. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna ulit ang video. Abangan nyo sa part 3 ang magiging kaganapan namin sa pagkainan ng kompleto. Maraming salamat sa panonood at ingat kayo lagi! Gusto mo chicken? Ay, Takbo na.